Tapos, pag ganyan, may plema, dapat deep breathing lang tayo. Yan, maraming technique sa deep breathing. Upo, maganda, hinga malalim. Pigil, hinga, yung talagang todo hinga. Pigil, 4 seconds, tapos exhale, dahan-dahan. Ito para sa healthy na tao. Gawin lang, 2 minutes, 3 minutes. Sa tahimik na lugar, very relaxing, pampababa ng blood pressure, maganda sa baga. Pwede switch, maganda po ang paghinga sa ilong kaysa sa bibig kasi nakaka-produce ng nitrous oxide yung katawan. So, hinga malalim. Right nostril muna. Labasan right, tapos sa left. Alternate sides para malaman din kung barado yung ilong nyo. Minsan kasi may isang ilong mas barado eh. Lalo na may allergic rhinitis. Ito naman para sa may sakit sa baga. Kung meron kayong sakit sa baga, COPD, emphysema, hirap huminga, ito po maganda sa inyo talaga. May TB. O yan, marami. Hinga malalim sa ilong. Purse yung lip para ka nagbo-blow sa straw. Tapos, pag purse yung lip, doon kayo mag-exhale. Dahan-dahan ang exhale. Ang secret dito, pag exhale mo, tagalan mo ng 5 seconds o 8 seconds kung kaya mo. Mabagal ang pag-exhale. Bakit gusto natin mabagal? Ibig sabihin, pag expand ng lungs mo, so dyan na, magpapalit na yung oxygen, carbon dioxide. Huwag kang mag-exhale agad. Pag nag-exhale ka agad, magsasara lang yung mga alveoli mo. Sayang. Diba? So, walang air exchange. Lalo na sa emphysema, may sira na yung baga. Sa TB, konti na lang gumagana sa baga mo kung maraming may TB. So paghinga, dahan-dahan na exhale para hindi magko-collapse yung lungs. Mas mataas yung oxygen sa katawan. Mas matagal yung air exchange. Yan po sikreto. Actually, yung mga talagang malalang case ng COPD, sila na mismo gagawa nito eh. Uupo na sila, tapos nakaharap na yung katawan nila, yung kamay nila nasa tuhod na, ganyan. O nakahawak sila sa silya, tapos pag hinga nila, pag exhale nila, naka-purse lip na sila. Kusa nila ginagawa, kahit di mo tinuturuan. Paano? Ito lang yung paghinga na nakakaginhawa sa kanila. Kung hindi, mag-oxygen ka na sa ilong. Diba? Yun ang problema. Kasi nga, bakit nasisira baga? Sigarilyo, air pollution, o yung mga infection sa baga. First lip breathing. Isa pa, dagdag tulong, imbis na humihinga tayo sa using the chest muscle, gamitin natin yung tiyan. Meron kasing diaphragm tayo, yung diaphragm. Sa mga singers, alam yan, diaphragm. So, hinga malalim. Pag hinga, isang kamay na sa tiyan. Pwede nakahiga o pwede nakaupo. Isang kamay na sa tiyan. Pag hinga po malalim, ang tiyan dapat lalaki. Lumalaki tiyan ko, palakihin ng tiyan, pigil, purse lip. Bakit mahalaga yung paglaki ng tiyan? Pag lumalaki ang tiyan, habang humihinga talaga tayo, talagang pilitin yung mag-expand, bumababa yung diaphragm, mas malaki yung hatak ng oxygen sa baga. I think, hindi ko alam, 20-30% more oxygen eh. Diaphragmatic breathing. Kaya nga singer, di ba? Pag diaphragm, ganda ng boses, di ba? Parang tambol. Yan, di ba? Tambol. Pero pag tayo, nasal voice lang, mas pangit yung boses. Diaphragmatic breathing, purse lip breathing, more oxygen, tuloy-tuloy deep breathing, pigil, exhale, mas matagal, deep, tsaka mabagal na breathing, relax lang para hindi magloko yung puso. And lastly, pag may plema, nangangati, ang secret, ganito paglabas ng plema. Upo lang, hinga muna malalim, pwede kayo huminga ng mga 30 seconds to 1 minute, deep breathing. Mangyayari, aakyat yung plema. Okay? Pag umakyat na yung plema, pwede mo dagdagan ng tulong, itap-tap mo dito, o minsan naka-side view, dagdag tulong, o iba nagsusuob, wala nang masama, dagdag tulong. Pero pag nakahinga kayo, lalabas na yung plema, imbis na isang malakas na ubo, ang gawin nyo, pa konti-konti. Pag uubo na kayo, 3 mahina, pwedeng ha, 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 o
Kaya ang tinawag na half-cough technique. Or pwede pag-uubo, 3 mahina lang. Konting pigil sa singit, baka lumabas yung lus-lus eh. Ganun lang 3. Huwag yung isang malakas kasi hindi rin lalabas eh. Kasi inaakyat mo yung plema, gusto mo parang tinutulak siya palabas. Yan ang half-cough technique, pang COPD, pang mucus, pang build-up. Yan ang ginagawa. Okay? Clean your lungs, tigil sigarilyo, iwas air pollution. Yung mga healthy foods, pinakita na natin. Ano, half-cough technique, oh, ang ganda po. Oh. Hinga, inhale sa ilong, half-cough, nakahawak pa sa tiyan, no? Para hindi magluslus. Ayan, no? Ayan, no? Napakaganda sa elderly na may sakit sa baga. Meron ding technique, nilalabas yung plema. Maganda to, Doc Lisa. Oh, yung dadapa, hihiga sa right, hihiga sa left. Ito nga, may paunan-unan pa. Ito kasi talaga pang COPD to. Kasi pag sira talaga yung baga, para siya sa, di ba may kalye na bako-bako? Bako-bako yung kalye. Bawat ulan, may tubig, di ba? Laging may potholes. Ganyan din yung baga natin. Dahil sa sigarilyo, dahil sa infection, dahil sa TB, nasisira yung baga natin. May uka na yung baga. Kaya lagi nang may plemang madilaw. Pagising sa umaga, may plema. So, ang ginagawa natin, para lumabas yung mga plema, yung tubig dun sa pothole sa baga, hihiga mo na 2 minutes, ganyan, 1 to 2 minutes, kakaliwa, 2 minutes, kakanan, 2 minutes. Pag upo, sabay labas ng plema. Mahirap umubo pag nakahiga. Ito lang, pinapaakyat mo lang yung plema, no? Nilalabas mo. Pag ganito, yung plema dito matatanggal. Pag ganito position, yung plema dito. Maraming lobes kasi ang bagay. Pag nakaside, yung plema dito. Ito naman yung plema. So, nilalabas mo lahat ng plema. Sa bata, tinatap pa pag pampalabas ng plema yan. Sa harap, sa likod. Gusto nyo magsuob, wala nang problema. O, dagdag tulong lang. Para lang siyang nebulizer. Okay? Kaya dapat itigil ng paninigarilyo. Pag titigil nyo paninigarilyo nyo, within 1 day, 2 days, gaganda na yung panlasa nyo, pang-amoy. Within 2 weeks, gaganda na circulation nyo. Mawawala na yung withdrawal symptoms in 1 month. In 1 year, halos babalik na konti yung lakas ng baga mo. Within 5 years, mas hindi ka na ma-heart attack. Pero syempre, kumpara sa hindi naninigarilyo, mas panalo pa rin yun. Yung sabihin, within 1 year, babalik na konti yung lung function mo. Okay? Saan po nakatulong tong video natin? Pampalakas ng baga, kompletong tips. God bless po.